with what I'd learned, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way, 'cause Jesus is growing in me. Growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way, 'cause Jesus is growing in Magandang hapon po sa bawat isa sa inyo, sa aming mga listeners na naabot ng programang ito. It is written, nasusulat. Muli pong sumahin pawid ang programang ito sa inaabot ng FM Radio Wow dito sa Sorsogon City. Nagagalak ako na iyan na patuloy ang programang ito every Saturday and Sunday from 4 o'clock to 5 p.m. Kaibahan ko ngunyan, kasama ko ngayon si Brother Domingo Fogoso, ang isa sa ating pinakamasigasig na layman dito sa Central District ng Sorsogon Seventh Adventist Church. At yung ating pioneer dito sa programang ito na si Brother Eli, si John Eli ay wala dito ngayon dahil meron siya napaka-importante na iyan na pupuntahan na meeting. Kaya kasama ko ngayon ay si Brother Domi. Brother Domi. Okay, isang masayang pakikinig at pagbati sa ating lahat. It is written po ay magdadala muli sa ating lahat ng pagpapala na walang hanggan. At ito po ay matatanggap nating lahat. Ating binabati lahat kayo, pati po dyan sa Pawa, Iraya, ang mga Espistudio family, Ate Jing, Brother Ingo, at si Brother Gideon, kasama din po si Ma'am Cynthia, ang aking may bahay, Mama Pearl, at dyan po sa ating mga worship group diyan sa Tikol, si Ate Milda sa Bukal-Bukalan, meron din po tayo isang masayang hapon, at doon sa Buena Vista. Higit sa lahat, doon din po sa Kabidaan, ating binabati si Nanay Yolanda, si Ate Merly, si Brother John Kalayo, kasama po ang buong pamilya ni Samson Kamingawan, kasama si Brother Nato. Pastor? Maraming salamat, Brother Doming. Bago tayo magpatuloy, siguro ay iyan na manalangin muna tayo, Brother Doming. Pagkatapos Okay. yan ay makarinig tayo ng mga awitin na tungkol sa ating Panginoon, pagpapalagas ng ating pananampalataya at higit sa lahat sa pagpamuraway to praise our loving and loveful God, ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo. Brother Dominic. Okay, tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, aming muling ialay ang aming mga abang sarili ni Pastor, kasama ang buong signal o buong area na naaabot ng signal ng Wow Smile Radio. It is written, nasusulat. Amin pong hinihiling ang buksan ng langit, ibuhos po ang pagpapalang walang sukat. Ang talakayan namin ngayon ay isang napakagandang talakayan. Paumanhin ang aming mga pagkukulang, pagkakasala, at lahat na nakikinig ngayon ay inyo kaming linisin upang maging angay kami na tumanggap ng inyong mahal na bilis pagpapala. At higit sa lahat, inyanyahan naming banal na espiritu na siyang manguna sa aming pag-aaral.
magbigay sa amin ng kaalaman, karunungan at pagkaunawa, kapakumbabaan. Salamat sa inyong pangako ng kalinisan sa buong sanlibutan at sa buong iglesia, higit sa lahat sa buong nakikinig ngayong hapon. Ito'y aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, isang awit. Now you can enjoy the same fruity goodness of Tang without the sugar. New Tang Fruit Plus. Try now. New Center Kids. Try now. Mahalaga.
Pastor? Because he lives, I can face tomorrow. Sa English ito. At maray sa imong tinagalog para mas maraming mga tao ang makaunawa ng awiting yan. Amen, Pastor. Ang awiting yan ay iyan na ang original ay yung Heritage Singers USA. At isa sa aming mga distant relative, si Art Mapa, ay napangasawa yung anak na may-ari niyan, na si Max Mays. At itong Heritage Singers USA ay hindi lamang sila kumakanta sa mga simbahan o kaya mga pagpupulo ng Seventh Adventist Church, kundi maraming mga evangelicals o kaya mga Protestant na nag-invite sila. Nung ako ay madistino doon sa Delhi City, nung nandun ako, ay mayroong church doon, napakalaking church, non-denominational, at every December ay ini-invite itong Heritage Singers. Kaya doon sa mga mahilig sa mga awiting kabanalan, mga spiritual songs, religious songs, ay pwede ninyo i-type sa YouTube, Heritage Singers, at maraming mga kanta o mga awitin na napakaganda, napakahusay talaga nila umawit. Pati na yung background, napakagaling. At isa doon sa mga gumagawa ng mga awit na yan, yung si Brother at Mapa. At pero nga siya noong mga 1980s noon, meron siyang ginawa na album. At napapakinggan ko pag napunta ako sa Manila noon, at yan na yung kanyang album. Pero mga instrumental lamang kasi napakahusay niya mag-gitara. Sabi ng kanyang nanay, ng buhay pa ito si Chad de la Mapa, ay saday pa ngayon na maliit pa yan, ay talagang mahiling na niya na magturutugtog niyan, mga yuki-yuki niya, gumagawa ng na talagang may talent talaga, napakahusay. May mga tao talaga na ang gitara ay parang napapakanta nila. Meron kami noong na hikayat diyan sa iyan na parting Castilla, diyan sa Kumanta, si Brother Ben Oclear. Para gitara siya sa sa iyan na DCGB at naging Seventh Adventist siya. At yung paborito niyang awit na tinuro namin sa kanyang tinatawag na iyan, I trust in God, sa Diyos ako ay nagtitiwala, ay sa ulado na yan. At kasama ko naman si Brother iyan na si Agoy, magkasama sila at nagagamit talaga sila ng Panginoon Diyos sa paghikayat ng kaluluwa. At pag nakanta na silang dalawa, ay yung mga tao, yung mga hubog, mga paraslasik ay nakikinig. Pero pag ako ay nagsasalita, maribuko. Pero talagang there is power sa music talaga. Mayroong kapangyarihan. Maski sa Biblia si David, pag iabot ito iyan na raot din buot, o kaya iyan na may pagkabarumbaroan ugali kay ito ni King Saul, nagit siya. Ilaw kay maraot espiritu. Ang igibo ni David ay ikantahan lamang, daraan sa iyang arp, na nalayas ang masamang espiritu. Amen. Kaya kag kami nakatira dyan sa Lumban, ay yung tinitiran raw namin ay may multo doon. At talagang umalis dahil ay siyempre ayaw niya makinig doon sa mga awitin na may kabanalan na pagpamuramay sa mahal na Diyos. Thank you, Brother Domi, sa inawit mo. Ang bawat isa sa atin na nanampalataya, sumusunod sa ating Panginoon Kristo, dahil siya ay nabuhay na maguli. Ang sabi nga ni sa 1:18 ng Apokalipsis, siya ay nabuhay at siya ay namatay at nabuhay, at siya ay nabubuhay magpakailanman, at hawak niya ang susi ng hadis at ng kamatayan. At sinabi doon din sa latang nabanggit ko ay siya ay Almighty God. Kaya sa ating pag-aral dito, na pag-aralan natin yung YHWH, na si YHWH yung tinatawag na mga theologians, iyan na mga Bible scholars na tetragrammaton. Iyan na dinagdagan nila ng ay saka i, kaya naging Yahweh. Pero sa talaga, Brother Doming, sa katunayan, nababasa yan. Nababasa. Ang sabi ka, di ba? Dahil nababasa. Para rin mga consonant. But the Hebrews can read that even without consonant. So we are not very sure na talagang Yahweh o kaya Jehovah. Pero ang mahal na Diyos ay nire-respeto man ang sinasabi kang tao. Kung talagang iyo, Yahweh, we are
si Yahweh talaga kung Yahweh. Mayo man dyan kay inaapod na kontrobersiya. Ang Yahweh na yan, Brother Doming, sa Genesis chapter 17 verse 1, ay mayong iba kundi ang sa tuyang kagurang na si Kristo. Hulita sa 8:54 hanggang 58, binanggit niya na nagpahiling siya kay Abraham. Sabi kan mga wala ka pa 50 anyos, nakita mo na si Abraham, 1,000 taon na nagada na sa muyang ama, na si Abraham, sisay ka sa paghuna mo. Pagkatapos ang sabi ni Jesus, before Abraham, I am. Ay mayo na kinibati, nagharanap na mga ito kigapo, naghanap na sila ng mga bato upang patayin bato ng ating Panginoon. Kasi pamumusong yun. Ikaw ngayon na tao. Kaya ang pagkakilala kan mga kontra kay Jesus Christ, kanitong panahon, mga kontra saya, mga kaaway niya si Jesus, dahil mas napig-away, ano? Ito na rin nagtutubod na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Mamundo na ang mga iglesia ni Cristo Manalo, ang pagtubod din na si Cristo ay nagsimula lamang sa tiyan. Kaya nga ni kan basahon niya ni Brother Duman ki Ramel na dating iglesia yata o ay hindi kung hinali na siya kung ano pa man, pero na iglesia ni Cristo Manalo siya. Ito na 58 so nasabi, before Abraham I am. Dahil na siya nakagiro. 3:14 kan Exodus, binabanggit din yan na anong nga ngarang kan Diyos na nagsugo sa kuya. Kung maghapot nga sa kuya, so sa kuyang mga kababanwa, ano ang pangalan ng Diyos na nagsugo sa akin? Kung tatanungin ako ng mga Israelita, sabi ni Moses, ano sabi ng Panginoong Diyos sa English, sa Tagalog, sinugo ako ni ako nga. Kaya nga ni, si Jesus Christ ito na nagsugo. Before Abraham I am. Ono hanggang 3, kan Juan, si Jesus Christ, siya ay Diyos. Siya ang nag-ibukan sa libutan ito. 1:8 hanggang 10 kan Hebreo, sabi kan Diyos Ama, siya nag-ibuk, creator siya. Kaya, bago siya nagkatawang tao, Diyos nguna siya. Kaya nagkatawang tao, sabi sa 1:21, 22 hanggang 22 kan inasurat ni Pedro, tinawang kita nin halimbawa na ang tao ay pwede, posible na sumunod kang kabutanin mahal na Diyos, mayong iba ang pagsunod sa sayang katugunan na 10 tugon. Ang Diyos na ay magtatao ng katugunan dahil nyato kaya na sundon. Kaya napadigdi ang Kristo, tanganan tao ang kita nin halimbawa. Kaya ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Si Pablo ay sarong tao na marawt ang ugali. Ang pigagadan niya, yung mga tao na mga walang kalaban-laban, mga Kristiyano. Kaya kuya, ini mga tao na paragada na ang pigagadan ay mga mabuot lugan, mga tao, mga kwan ini, mga duwag. Kaya nga sa 21:8, ang mga duwag ay talagang yan na paparusahan sa impyerno. Totoo yan. Ang mga tao na mga traidor na nagagadan, kapwa, duwag yan. Hindi yan matatapang. Nagpapakita lang matapang sila na kaya nilang pumatay. Pero sa katunayan, iyan na hindi talaga tunay silang mga matapang. Ang tunay na matapang sa Biblia, yung matapang na gumawa ng kabutihan hanggang kamatayan. Amen. Hanggang kamatayan. Ang sabi ni Kristo sa 3:10, iyan na ang sabi ni sa 2:10 kan, Apokalipsis, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Marami na tayong napag-aralan dito sa radio station. Napag-aralan natin, simula pa na magkasala si Satanas. Ang Satanas na ito, kaya ang Lucifer na ito naging Satanas, the word Satan means the adversary, ang kaaway. Ang kaaway na ito, na si Satanas, ito talaga ang kaaway ng Panginoong Diyos. At napag-aralan natin na darating ang panahon, ang Satan na ito, saka ang kanyang mga tinatawag na mga fallen angels, yan ang tinatawag ninyo na mga maligno, mga engkanto kung ano-ano. Yan ay mga fallen angels yan. Mga anghel na nagkasala yan. Nagbabaing yan. But sabi ko nagbabaing, nag-ano sila, nagagaya nila ang ahas, nagagaya nila ang baboy, nagagaya nila kung anong mga hayop na nalalaog ninda yan kan sa indang espiritu. Kaya nga sa Biblia, ang baboy, nilaog bagay ito kan mga raot ng may espiritu, Brother Domingo. Pinagadala niya ito na sa yan na Asinta, ang sabi sa Biblia, ay dakulo na baboy
And then sabi ni Kristo, yan na ang sa ngaran ay legion. The word legion ay tataramong kan mga Romano na 4 to 5,000 foot soldiers. Grabe, ano? Pero 5,000, dinawag ito ng mga baboy, nagkahurulog sa bangin, nagkagaradan. Ito na doon na lalaki, na marimaraot na espiritu, ay pinarahay ni Jesus, demon possessed, in-exorcise ito ni Jesus. As in, gusto mag-iba ko gusto mag-iba, pero sabi ni Kristo, dahil ko mag-iba sa muya, magdumang ka mo sa imong mamahal sa buhay, as in, sabihin nindo ang ginibo ni mahal na Diyos sa endo, na kamo nagrahay. Pagkatapos ito ng mga tao, Brother Duming, grabe ang panghinayang ninda sa baboy. Pinalaya si Jesus sa mga apostol. Imbes na rin ka mo, ikaw palagaw kapag yan pagpaluwas ng maraot na espiritu. May mga tao na talagang hindi mo malaman. May mga tao na parang pinapabakal ninda ang sa indang kaligtasan, pagtubod ninda sa baboy. Kaya napag-adalang baga niya ito sa 66, 22, 15 to 18, na ito talaga na nakaaram ka Biblia, may karapatan siya na maaraman talaga ang manatataram ni mahal na Diyos, ay talagang siya ay paparusahan, lalo nagkakaong kang baboy. New Testament gabos yan, mas dakula ay mababasa mo. Sasabihin ko sa mo sa Tagalog. Ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol sa tinatawag is legalism. Ang tinatawag is obedience legalism. Ano po sabihin kani? Ang pagsunod ay legalismo. Ang legalismo ay pagsunod letra por letra kan sampulong tugon ni mahal na Diyos. Alagad mayo nin inaapod na pagkamot o kaya nin pagkahirak sa iyang kapwa. Kaya nga ni sa 23 kan iyan na Mateo, pinduton mo lamang yan Mateo, naluwas na bagano, pagkatapos madumang ka sa 23, bagong iyo, kapitulo 23, makikilim mo tulusan mo. Mas maray pa lang yan, dakula. Maabot ang panahon, regaluhan ko ikaw kaya. Amen. May regalo ko tayo sa kuya, ay kaya lamang ito na medyo karag-karag na motorsiklo, ay bahad magka-problema pa. Okay, Pero ito na karag-karag na akuan, halik brother Momoy. Ito na sa kuyang motorsiklo, brand new ito, itinaw ko sa akin, ko ang sports na Honda. As in, ang pigagamit siya sa kuyang aki. Kaya nagbakal na sa Dakula, ito na scooter, Dakula, yan na Yamaha X. Sabi ko ibigay mo na lamang iyang kay Mumoy. Si Mumoy ay isang elder at siya ay katulad ni Brother Duming. Si Brother Duming, ito ay elder ito sa Bacon Church at the same time ay layman pa. Hindi corporate pa siya. Siya ang inaapod na mga nag-house to house na nga ni pabakal kan mga iyan ng mga libro o kaya mga pamphlets, mga magazine kan Seventh Adventist. Kaya sa Samuya, talaga nag-house to house, ito na inaapod ng mga korporator. Pero nag-house to house din ang mga mga members. Iyan na may programa lang ang iglesia. Kaya hanga ako sa mga saksi ni Hubat, hulit na talagang, maski sa Amerika, sa bilog na kinapan, nag-house to house sin na Brother Doming. Ang Adventista aruman kayan. Napag-aralan pa lang natin palang digdano na ang Seventh Adventist pa lang, isa sa pinakamaraming iyan na membro dito sa Pilipinas. Ang number one, of course, the Roman Catholic Church. Ang ikadua ay ang mga Muslim. Ang ikatulo, ang mga Iglesia ni Cristo at Seventh Adventist. And then the rest, mga Protestante na. Baptist yata, Pentecostal, I'm not so sure. Pero ginugol ko nung isang araw, tinignan ko. Ang Seventh Adventist Church is an international church. And we have studied that one of the identifying marks of the true church ay kinakailangan ang katangian niya siya ay pangbuong sanglibutan. Kaya itong mga ADD na mahambugon na pigpapara kontra nindan, mga Sabadista, lalo nangingilin ay na Sabadista at ang kanilang founder ay niya si Ellen G. White, ay sinungaling ito si namatay na ugaring. Pero gusto ko na simbagong, may panahon ako na iyan tatalakayin ko ang lahat ng mga napakinggan ko sa YouTube. Itong mga ADD na ito niapod na dating daan. Sa katunayan, hindi naman sa kanyang pangalan na yan na iyan na dating daan na yan. May nauna pa sa kanya, niresearch ko yan. Na sinasabi nila na ang 10 utos ng Panginoong Diyos raw ay wala na. Kaya noong 2013, si Manay, doon nakatira yan sa iyan na Columbia, Missouri, at nagkahilang iyan, ay dinumang ko, magsasarong taon ako sa iya, 2013 ito. Hanggang 2014. As in, sabi ko Manay, ang pagkakanon mo na sana,
ay ining mga araw kayo ng mga pagkakan. Asin ta, ruminahay siya, ruminahay, makusugong pa ganyan. Mas may kudayot siya yata si Manay. Yan na ruminahay siya. Ngunyan, nakaulay ko yan sa YouTube, sa Facebook. Asin ta sabi ko, magdebate tayo. Ay inaano ako, yan na inaayat ko, sabi ko, inaayat, yan na hinahamon. Sa sa luneta. Ay hindi pala siya. Sabi ko pa, hindi ka ba pala, sabi ko, mauwi, nasaan ka? Ay, nasa Brazil. Bakit hindi ka makauwi? At may nalagay dyan sa Facebook na ikaw ay naglupig, nanggahasa ka ng lalaki at marami kang mga yan na istapa kung ano-ano dyan sa tempo. Ay, naglagay pala doon sa Facebook. Hindi ko naman alam, mga kalaban niyang Iglesia ng Cristo Manalo. O, kaya kung nakikinig kayo sa akin, mga idiniha, yung mga sinasabi ko sa inyo ang karanasan. Bakit hindi ka umuwi doon? Kung talang matapang ka, sabi ko, si Pablo yan, alam niya, papatayin siya. Umuwi siya kasi gusto talaga na malaman ang katotohanan ng kanyang mga taong gustong pumatay sa kanya, no, di ba? Sa Jerusalem. Wala naman nangyari sa kanya. Hindi ba siya napatay? Kasi iniyata siya ng Panginoong Diyos. Sabi ko, mahambugon din ng tao na yun. Magkalaban sa Kibuloy. Ako hindi ako nakikilaban, hindi ako. Pero ako sabi ko, pag ang Seventh Adventist ay mali ang mga sinasabi. Minsan nakikipag-debate na ako para matuwid. Ngayon, ang legalismo, ang pagsunod ba ay legalismo? Yung magsabalis ng mga legalismo yan, sumusi sa pungutos ng Diyos. Si Pablo ang apelyido, kaklasify ni Pastor Gusilatar sa Philippine Union College, naging amigo sa Facebook. Pagkatapos, paliwanag ko nga ni Saya na ang pagsunod sa mahal na Diyos ay yan na bakong legalismo yan. Legalismo niya kamo. Pagkatapos, susumpay na niya ko ng Panginoong Diyos. Huwag kang magsasalita dyan. Kasi yung mga talata na sinasabi mo, sabi ko, yung sinusunod niya na susumpayin ka ng Panginoong Diyos, pag sumunod ka yan, hindi niyang 10 utos ng Diyos, kundi yung seremonyalo. Na kung ikaw susunod pa sa mga seremonyalo na dumating na ang Kristo, susumpayin ka. Hindi mo naintindihan niya. Susumpayin ako. Kung ako ay magalang sa aking magulang, susumpayin si Pablo na dating mamamatay tao, ngayon hindi na siya pumapantay, sumpayin ka, Pablo, at kayo sumusunod ka sa akin. Amen. Ay medyo napikon sa akin, dinifriend ako. Pagkatapos, siyempre, after mga oras para 2 days, yada na naman, amo na naman. Kaya sabi ko sa launong ka, 22:14, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life. Magkakaroon ka pa ng right pala sa tree of life. Pero makakapasok ka doon sa langit, sa New Jerusalem, kung susunod ka ng entuloy ka ng 10 utos ng Diyos. Blessed are they. Mapalad ang mga tao nangingili ng araw ng Sabat, 56:2. Oh, Blessed. nakalagay niyang mapalad pagkatapos sasabihin mo susumpain. Basahin mo daw sa akin na susumpain ang tao na nangingili ng Sabat. Patas tayo. Umapapir din ako. Kaya nga sabi sa brother, kay Pastor David sa Baupan, kung may babasa ka dyan, lalo na yung palaging kinukutaran sa balis na dating sa balis na si Ubidos, kung may babasa kayo dyan, the Lord of the Sunday, patas, pero mapapir na ako. Kasi minabasa ka, binago na the Lord of the Sunday na, hindi na, the Lord of the Sabbath Aber daw, sabi ko. Kaya nga, sa debate, talagang mautak din ako kasi sila nagawa, sila humahabo sa akin. Di ako ang huli magsalita. Hindi ako na huli. Akin din ang huling lakhat. Be wise as a serpent and harmless as a dove. Ang sabi sa Bible, huwag kang magtatapo ng perlas sa baboy. For the sake of those listeners, napabinyag. The last debate that I have had in Oriental Mindoro, isang pamilya, maiglesia ni Cristo na lamang. Nagkaroon ng debate. Ang dami nila. Siguro ilang truck yun ay tawag Mindoro jeepney. Yung jeepney bagang Brother Dumi. Oh, halaba. Pinapahalab, pinalakal yan. Kami isang jeep nila mapagpasahero. Pagkatapos ng debate, sabi sa akin, ng Kapitan Del Barrio at ng Pastor, huwag kang dadaan do sa freeway dahilan may nakita kami na may mga hinahintay kayo. Magkasaksan kayo. Nakaligtas kami. After 20 years, hali ako sa Amerika, sabi sa ako ni Brother Soto, yan na, district pastor, Pastor, may kilala po ba kayong mga bukid? Aywan ko, baka kilala nila ako, sila hindi ko kilala. Ay, hindi dapat makalimutan. Bakit naman? Ikaw Dahil lang sabi,
kung hindi sa debate, ang buong pamilyang ito ay hindi maging Seventh Adventist. Sabi ko, musta sila? Oo, sabi ko, doon sa sityo ng Barsinaga. Oo, yun na nga. Ay, nandun na sila, pastor, kasi na-destino ako doon sa Tanawan. Doon na sila. Bumalik na sila doon yung kanilang lupa doon sa doon sa lugar na yun ay pinagbili na nila. Nakipagdebata ako. Hindi ako nakipagdebata sa iglesia, pero mas kaan magsikta ng reliyon, ayaton ako, hamunin ako. Pero magawa tayo ng topic. And then I should be, ako ang dapat na last speaker. Sabi sa Bible, be wise as a serpent and harmless as a dove. Kaya nga sabi ko kay Ramel, ang last na tanong ko kay Maximo Bularan Jr. Kung may babasa ka sa Biblia Genesis na nagsasabi na si Jesucristo ay hindi Diyos, bako kumbinsi ba ako? Maministro ako sa ito, baski wala pa simbayan. At sabi ko, tapos naman ako ng theology. Aram ko naman doktrina ninyo. Wala siyang nabasa. Basahin mo sa akin si Kristo ay hindi Diyos. Di ba yan ang pananampalataya ninyo? Sa mga iglesia ni Kristo Manalo nakikinig sa akin. Tanungin ninyo, ang ministro ninyo, meron po bang mababasa na si Kristo ay hindi Diyos? Kung may mabasa, talo ako. Lahat ng Adventista sa buong sanlibutan, talo. Wala kayong mababasa dyan. Ang mababasa niyo yan, palaging paborito, 8:40, ako'y taong nagsasalita sa ng katotohanan. Hindi ko yan tinututulan. Kasi sinabi ni Kristo, nagkatawang tao nga siya. Kaya tao siya. Ang Seventh Adventist, ang Roman Catholic, mga Evangelicals, naniniwala yan na tao si Kristo, nagkatawang tao. Pero Diyos muna siya bago nagkatawang tao. That's the point. Ang puntos, nasusulat. Pero hindi na nasusulat, ay tinatawag na hindi mo papaniwalaan. Halimbawa, sabi sa Biblia, ay magkakaroon ng bansa laban sa bansa. Di ba? First World War. Di ba? Bansa laban sa bansa. Second World War. Bansa laban sa bansa. Nagkagera. Mababasa mo yan sa Biblia? Hindi. Pero kautuban iyan kan Biblia, kan hula sa Biblia. Magwayo, Brando, Amen. Ang prinsipyo kaya. Minsan sabi sa akin, basahin mo nga sa akin, Gerson. Sabi Nehner Santo, parang saksi yata. Kalimutan ko ang reliyon niya. Basahin mo sa akin ang salitang Trinity na Biblia. Wala kang bababasa dyan. Kaming mga Seventh Adventists, even our prophet, milyones ang sayang sinulat, pero wala siyang binanggit na Trinity. Ang binanggit niya dyan ay Godhead. Pero ang Roman Katoliko, iyang halit dyan ang Trinity. Ang Seventh Adventist nagtutubod sa Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu. Ang apod kayan, kan mga Romano Katoliko, ay Trinity. Ang apod kayan, kan mga Evangelicals, ay Trinity. Mas ka ang Seventh Adventist, inaapod ba niya na Trinity? But we never use the word Trinity in the Bible. Pero kung Trinity, ang pag-urulayan at gusto mo litra por litra talaga, tamayo ang Trinity sa Biblia, dahil ka na matubod, di dahil ka dapat magtubod sa Biblia. Bakit hindi ako maniniwala sa Biblia? Sige, basahin mo nga sa akin ang salitang Biblia from Genesis to Revelation kung may babasa ka dyan. Huwag kang babasa ng mali na translation. Alam ko kung mali yan. At marunong ako ng konti ng Grego. Basahin mo sa akin ang salitang Biblia dyan kung may babasa ka. Pero bakit? Naniniwala ka sa Biblia na hindi mo nababasa ang salitang Biblia sa Genesis hanggang Apokalipsis. Di tama ang Roman Catholic na hindi lahat na kumuna, hindi nakasulat ay iyan na hindi biblical. Biblical baga na first word one, second word one. Biblical. Nasabi sa Bible, before the coming of the Lord, bago siya maghukom sa sanglibutan ito, ano ang sabi niya? Your sons and daughters shall prophesy. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay sila ay maghuhula. Kaya sa New Testament, the four daughters of Philip, naghula sinda. Di mga propeta sinda. Sa Old Testament, si Hulda, si Deborah, si Miriam. Mga babae yan. Sa katahon lang ni Ellen G. White, she is the most prolific woman writer of the 19th and 20th century. Sobrang sanggatos. Ilingon nito dyan. Tingnan niyo dyan sa YouTube. Tingnan niyo dyan sa internet, sa YouTube. Ellen G. White, grade 3 lamang pero na pagsunas. Grabe, dakulaon na libro.
Ano ngayon ang libro dyan na nagtuturo na magtubod o kaya magsunod kita sa demonyo kay Satanas? Tan sabi niyo, Satanas ang aking religion. Anin dyan na libro? Aber, hinahamon ko kayo. Great Controversy versus anong libro? Doon na lamang sa produkto ni Ellen G. White. Kung sa produkto halisabon o sa kuya, breast, ano sa mo, argo, perla, ano yan. Bago yun, dito sa libro. Hinahamon ko yun. Yung isang protestante na baptist. So what book can you offer to me na hindi ako maniwala sa The Great Controversy o kaya sa Desire of Ages? Bigyan mo ko alternatibo. Masabi ka lang, araw ka, wala ka man sa itataw sa ko yung alternatibo. No, balik kita dito sa kanya to. Pag lalinaw lamang kapatid na Lumi. Bakit kailangan na sumunod tayo? Unang talata. Tingnan natin. Ang aking ipapabasa sa inyo ay Mateo City 21. Ano sabi diyan? Andyan na. Mateo City 21. Anong sabi diyan sa Tagalog? Teka Not muna. everyone. Sabi sa English? Mateo City 21. Ang pagkasabi po dito ay ganiri. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya kahaputan, ito mo pinagalanan dito. Marami na tayong pag-ara. Can anyone be saved in His kingdom without obeying His word? Ang sabi doon, hindi lahat raw. Kundi ang tumutupad, sumusunod ng kanyang Kautusan. kautusan. Ano pa ang sabi? Ang sabi digdi sa Mateo 19:12. If you want to enter into life, keep the commandments. Sa English. Ano pa kasabi dyan sa Tagalog? 19. Sige, pagkagbasa dyan, brother. Chapter 19, Pastor, verse? 19:17, di ba? 19:17. Ano sabi sa Tagalog? Okay, ang pagkasabi sa Tagalog ay ganiri, at sinabi niya sa kanya, bakit mo ako itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Oh. Oh. Kung gusto mo pumasok Pumasok sa sa buhay. ingatan mo ang mga utos. Basic yan. Basic sa pagsunod din mahal na Diyos. Yang katugon niya. Bagong iyo, na dapat ingatan niya ito ang sa iyang katugunan. Kung gusto niya ito, na pumasok sa buhay. Buhay na wala hanggan ang binabanggit niya. Yes. Ano pa ang sinasabi sa Hebreo 5:9 na pwede kaya ang mga tao makahalaw sa sayang kadian, maligtasin na, Hebreo, na kung dahil sinda magsunod kan tataramunin mahal na Diyos, Hebreo 5:9. Dahil mo pag lingawan niya tatalakay ng taan, sabi digdi, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. sabi po sa Tagalog sa Kapitulo 5, versikulo 9 ng Hebreo, at nang siya'y mapaging sakdal, Nando, ay sa ating siya Panginoon. ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan Walang hanggang kaligtaan ng lahat sa lahat ng na mga nagsisitalima sa Kanya. Ang walang hanggang kaligtasan pala Sa pagtalima. ay doon lamang sa mga tao na tumatalima ng kanyang Kautusan. kautusan. Amen, Pastor. Thank Kaya you so yan, much. hindi pwede yun na once saved, always saved. Na kung mo pinatawad ka na, bunyagan ka na, ligtas ka na. Hindi Ay kung biblical. ligtas ka na, ano mo kay nagagandang ka pa man, ang gusto niya ito, buhay na dahil katapusan, bago yun. O ta daw, ito ng mga paragadan man kita, sa inapod ng impyerno. Kaya ang eternal salvation, to those, He became the author of eternal salvation, to those who obey Him. Without obedience, there is no such eternal salvation. Amen. Yan Praise ang the dapat Lord. yatong araw mo. Kaya, is obedience legalism? Hindi. Bakit? Hindi. Ito. Sa 1 Juan 5:3. Sabi daw, yao na. Ang tunay na pagsunod. Ang pagsunod na yan, kinakaipuhan na ang nagmumotivate iyo ini. Sige. 5:3, Pastor? Anong Okay. sabi dyan? 5:3 kan 1 Juan. Ganito po ang sige. nasasaad. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos Na na ating tuparin ang kanyang mga utos. Yan. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Malinaw. Ito ang niyang pag-ibig ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na
natuparin natin ang kanyang Kanyang kautusan. utos. Ang ibig ng Panginoong Diyos, may pag-ibig tayo. 14:15, alam yan. Ano? Oo, Ang sabi, if you love me, keep Oo. my commandments. Oo. Kaya, kinakaipuhan na kung masunod kita sa mahal na Diyos, may pagkamot kita sa mahal na Diyos. Pwede ka magsunod, wala ng pagkamot lang mo. Sa ang pangalan ko santo, medyo sutil lang ako. Mapatabuo na naman ako sa din ni Manay. Kararigos niya. Pwede ba rin nasa bubon? At akin lang yung sila ni Jis. Sinutubos. Ikaw santo ni puso nila, brother Doming Sagawan. Di na sa cruising. Sa cruising, igwasin puso na. Dito kami nagtatarabo, mga taga-Baluwo, mga taga-Burabot, mga taga-Sulukan. Libre silang turo. Yan. Dito kami nagtatabo. Pagkatapos, igwa ko sa duwa na may ulayan ako yan. May bubutang kami sa mga tubig yan. Rural daw nagtatabo. Pero igwa man kami nin bubon. Pero ito ay mas malinis ito. Dito nga kami nag-irenom. Yan. Amo na ro. Minsan, nasunod lang ako kay napipiritan ako. Wala na ako sunod, latigo na may tumagiktik ito. Pero amo, mas kanina ako panglapnit, medyo sabi na medyo maisog. Ang ama ko lang naglago pagpakulog. Pero na ako, may agom na ako, naano ko talaga sabi ko, grabe talaga sakripisyo sa nina. Kaya sa akin, Brother Domi, sabi, kung papiliin ko kanya siya, pipiliin mo. Ang nanay mo, kaya ang asawa mo. Sabi ko, ang nanay ko, ay talagang napakamahal ko. Asawa, bagong gapon. Okay, Pastor. Sabi po, Hindi na sabi diyan, 14:15, if you love me, 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin. ay tutuparin ninyo ang aking mga Masira mo utos. baga na pag may pagkamot. Amen. Mas kigali sa Totoo mga yan. para-interest mo. Meron pang, sabi Meron pang maganda yan, interest, Pastor. Pedro, pwede ka mag-ano kanina, magkagod ka. Pero tayo, pag Juan, 5, mas kasampulo kaya ko kaya pagkamot pa doon sa batit niya, lala mo. Wala mo man din na ambot kong sabi. meron pang maganda dito, Pastor. Pag mayroong pag-ibig talaga, magaan ang Opo. pagsunod ng kautusan ng Diyos. Meron- Obedience is not negotiation. Yes. Obedience, yung pag-duty, yung sunod, it becomes a delight. Yes. Ang sabi sa Steps to Christ. Meron pang maganda dito Sige, sa basahin mo, brother. 15 Gs, Pastor. 15 Gs ng Juan pa rin. Oo. Sabi, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, Yan, magayon ay yan. magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Yan. Gaya Magayon. ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama. Yan. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Therefore, kung tayo susunod, mananatili din tayo sa Mananatili pag-ibig. tayo. Hindi legalism. Yan, hindi. Hindi. Saka nando sa atin ang eternal salvation. Amen. Basta kung mamatay ka niyan, Noy ligtas ka bising na. ko ng Hebreo, Ay, napakagandang siyempre, talata, Pastor. kaya nakaputang ba sa Biblia, na sabi, magtapat ka hanggang kamatayan. Habang tayo tumutupad ng kautusan ng Diyos, hindi, nandyan ang eternal salvation. Amen. Kasi nga ang maski kautusan nabunyagan hindi ka sa masama Seventh ang Adventist, pagsunod. Pagkatapos, naglapas ka, lain ka man, lain ka naglilisan sabat. Oh, kay inapano, wala nga ako pantalon, wala nga asking body, wala ako siniro Erickson na. Kaya na, Talibay na lang yun, Pastor. lain mo na ginagan din mga Diyos. Amen. Bado mo, kaya pantalon ko whatsoever. Basta, malilig lamang, ay sulot mo, kung ka kapilya, tao gali na ng Kristo, maliligtas ka. Kaya sinasabi ko na sa mga Seventh Adventist na talaga dahil nagliligan sabat, bako talagang maimbod, talaga hindi kayo doon sa eternal salvation na sinasabi sa Hebrews 5:9. He became the author of eternal salvation to those who obey Him. May kanta ba kita? Ang awit na trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus is to trust and obey. Pwede kantahon natin Bagay yan yun, mamaya. kailangan tabagan natin yan. Kaya, iyo, ang pagsunod mga tuga sa mga nagdadangog sa kuya, ang pagsunod ay kaipuhan sa satuyang kaligtasan. Amen. Pag may pagkamot kita sa mahal na Diyos, sigurado masunod kita. Ang Sabat ay magiging very, very light o kaya magaan ang pagsunod kayan. Amen. Duman Amen. sa iyan na Sablayan, Oriental Mindoro. Sablayan. Igwa dumangki inchik na igwa ki hardware. Di nagsabadista siya. Ang pagsabadista niya,
ay sarado siyempre ang hardware. Sabado. Pag Domingo, dakulo na nagbabarakal. Baliktad. Kaya duman sa mga na mga negosyante nagdadawag sa kuya, Mm. Pastor Camposana, alam ko talaga ang nakalagay sa 10 tugon ng Panginoong Diyos ay Sabado. Sabado. Pero paano na ang aking negosyo? Aking business. Masara pa lang pag Sabado. Oo, magsara ka Sabado. Pag Domingo, di magbukas ka. Sabihin ko sa inyo, I challenge you Mm. na dahil ka mo papabayaan ni mahal na Diyos, lalo na ka mo bibintis na ni mahal na Diyos. Ang apelyido ay kuwan, yan, ano ba apelyido kayo? Go. Yan. Go. Amigo ni Pastor, Gusilatar. Ang aking nga niya na si Emily ay pirmi nagduduma sa harong ni Mrs. Gusilatar na mag-amiga sila. Pinagpala ng Panginoong Diyos yun. Oh, kasi doon sa mga negosyante minsan, ay sayang sa rong aldawan niya. Ay, hindi, sa rong aldaw, hindi mo imbis na iyan na maglapas ka kang fourth commandment. Hindi, Domingo, magbukas ka. Bago yun. Duman sa libro na inapod na Dateline Sunday USA, kan 1888, ikaw ka nagkaperdiso ng mga 1720. Tanag negosyo pa no Domingo, pero nahali manggirara ito. Kinadinahan sila. History will be repeated. Yes, sir. The great controversy between Christ and Satan, darating ang panahon. Magkakaroon ng polarization sa mundo na ini. Those who keep the commandments of God and those who keep the commandments of man. Sa satuyang pag-adal, digdi, ang talagang antikristo. Maski nga yan, mahilig dun ba sa YouTube? Mayo nang tago-tago dyan. Pero maabot ang panahon, YouTube na yan, ang mga tataram dyan ng mga katotohanan. Ipagbabawal na yan. Amen. Yung pag-broadcast natin, bawal yun. Ang gawin na lang ninyo ganito sa mga nakikinig sa akin, lalo sa mga Seventh Adventists. May karanasan si Pastor Yudes. Ito na may author ka ninapon na The Secret Terrorist. Na pinaliwanag din ng COVID, gabos yan. Mga kuwan yan, mga planted yan, mga gawa-gawa ng mga tao yan, mga kabubuan yan. Lahat ako nagpatusok. Mura man sin batas na magpatusok ka sa kuwan na yan, sa COVID-19 na yan. Pero maski may batas, pala ako masunod. Katulad ako kan mga apostol kahit we ought to be God first. Init unya na masunod kami sa mga Diyos kaysa tao. Kung ang batas ng tao ay talagang makakaraot ka sa kuyang templo ka, sa kuyang katawan, o kaya makakaraot ka sa kuyang pagtubo. Di ako masunod kayan, mas ako ganda nun. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya kahit mga panon, mga Kristiyano talaga ay gadan. Sa pagsunod din da. Ang pagsunod kang tataram ni mahal na Diyos, pagpasan ni kang krus. Ano? Opo. Ang sabi sa 34 hanggang 36 yata dyan, pakibasa nga ni sa dahil ko yan ako. Juan, Pastor, Juan? Sa Juan Mark chapter 8 verse chapter 34 hanggang 36. May sinasabi diyan na sa tuyang kagurang na siksos. Kung masunod kita sa saya. Asin ta isip-isipon niya to ang mga tataramo na iniyo. 34, Pastor? 8:34? Sige. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Ito ba, Pastor? At pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Okay. Diretso lang. Sa 35, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sapagkat ang mapapakinabang ng tao Ano ang na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay, sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama ng kasama ng mga banal na anghel. Malinaw, ano? Amen. Malinaw. May binanggit niya na sino ang mag-ibig na ligtas ang kanyang Sarili. ang kanyang buhay.
ay mawawalan ito. Matalinghaga ba ano? Tama. Gusto Pero, mo ligtasan sa diri. pero totoo naman yun. Ang mangyari kaya ay Oo. mapapahama ka. Ngunit ang sabi na sino mo magligtas ng kanyang buhay dahil sa akin ay makukuha niya ito. Dahil sa atin. Kaya nga, seek ye first God. Kung ang sa tuyang pagsunod lamang, dahil sa kaligtasan lamang yato pansamantala. Amen. Pero mayo man sa tuya, ang sa tuyang kagurang na, Hindi na, Pastor. mayo man kabugtakan iniyo. Ang sa tuyang oras ay napakabilis at iyan na makakadagugiraray kita nin awit. Sa pagpadagos habang si Brother Duming ay iyan na handa kan sa iyang awit na iyan na lasong kaya pilson ay pagpadagos niya ito ini. Sa ating mga pag-aaral mga kapatid at sa ating mga listeners dito, bakit kayo mga Seventh Adventists ay kakaunti lang naman kayo? Sabado. Kami na mga Christian, Catholic, Orthodox, mga Evangelicals o kaya mga Protestante, kami ay Domingo, Linggo, napakarami namin. Kaya sa demokrasya baga, ang sabi ng klase ko dyan sa Balugukan Elementary, Gerson, sa demokrasya, ang tama, ang kadaklan, bago man ito nadikit. Sa demokrasya raw, ang tama ay yung mga marami kaysa yung mga minority. Kaya kami anyan tama. Kayong anya, mali kayo, kaya kakaunti lang kayo. Sabi ko sa Biblia, hindi ganon. Nasa Biblia, kung babasahin natin ang Mateo 7:13-14, ang maliligtas ay kakaunti. At yung mapapahamak ay napakarami. Kaya, yung kakaunti na yan ang maliligtas. Yung napakarami sa Bible, sa salita ng Panginoong Diyos, ay talagang sila ay mapapahamak. Dahilan nga, mali ang kanilang sinusunod. Ang Amen, Pastor. sinusunod nila ay yung kautusan ng tao, hindi kautusan ng Panginoong Diyos. Napag-aralan natin yan, di ba? Doon sa Mark 7 yata yun ang sabi doon na ang pagkahula niya sa Isaiah, masagin-sagin nga ikaw, para sagin-sagin sa Bicol. You are hypocrites, ang sabi. Nilisan anyan ninyo ang kautusan ng Diyos. Anong kautusan ng Diyos? Remember the Sabbath day. To keep it holy. Pagkatapos, ang sinunod ninyo, tradition of men. Kaya nga kan magkaroon ng debate doon sa Council of Trent. Uulitin ko ito. Ang sabi ng Roman Catholic na Bishop o Archbishop, Cardinal ng Reggio, duman sa Italia. Kitang mga Romano Katoliko, ang sinusunod natin ay tradisyon. Ang sinusunod nitong mga Protestante ay Biblia. Kaya hindi tayo saklaw ng Biblia. Saklaw tayo ng tradisyon. Ngayon, ang tanong, sabi niya, ang ebidensya niya niyan, na tayo ay nangingili ng linggo. Pero Pastor, may mga Pastor? Nangingili ng linggo. Andito lahat ng dokumento. Hindi ko sabi ito. Kung gusto niyo malamang dokumento, iulitin ko sa susunod. Nawala sa Biblia. Ang mga Protestante niya, ang nakapagtataka, ang sabi naman ng isang pare, bakit sila nagigili ng linggo dahil ang linggo ay sa atin yan, tradisyon yan, hindi Sabado. Parang ininsulto ang mga Protestante dito. Ang gusto lang yung mga Protestante, yung siyam, pero anya yung yung pang-apat na kautusan, ay ayaw nila. Kaya ang tunay na nagprotesta talaga sa Roma, mayong iba kundi ang Protestante na ang sekta, ang tawag Seventh Adventist. Amen. Ngayon, ang sabi pa doon, Brother Doming, may dokumento pa ako digdis. Sinano ko lang, because obedience is very important. Therefore, ang sabi, kan pa din na ini, ang mga Seventh Adventist sa paglinikan Sabado, sindaan tama na Protestante. Okay, Pastor. Brother Doming, ikaw ay maawit giraray. Maawit giraray kita. Sige. Sana napauntan na unawa natin ang ating pag-aaral na ito na ang pagsunod sa Panginoong Diyos ay ito ay magdadala sa atin sa eternal salvation. At ito ay dapat sundin natin ang kanya mga kautusan sa pamagitan ng pag-ibig natin sa kanya. Kaya ang sabi nun, sa ating pinag-aralan na talata, ang sabi sa 1 John 5:3, "For this is the love of God, that we keep His commandments,
And His commandments are not burdensome, are not grievous. Hindi iyan na burdensome, hindi iyan mabigat, kundi ito ay magagaan. Magaan ba ka? Dahil ka magkaiguan ng ibang Diyos sa harap ko, di madali sundon. Huwag kang gagawa ng revolte. Bibili ka pa ng revolte na yan. Mahaload ka pa dyan. Pagkatapos paglilingkuran mo pa yan. Mahirap. Huwag mong babanggit ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabulan. Hindi madali lang. Huwag babanggit. Huwag ka na magsalita. Remember na Sabat, magpahingalo ka kapitong aldam. Nadali ba? Kaysa magparatrabaho ka. Uwiga lang ang magurang. Madali yun. Basta may pagkawot. Bago yun. Ano, number 6. Ano sabi, dahil ka magadan. Madali, hindi may magadan. Dahil magutik. Okay, Pag may pagkawot sa mahal na Diyos, ay mayon imposible na makasunod kita ka sa pulong tuloy ng Diyos. Bako lamang yan. Ang gabos na katunan, gusto na ipasunod sa atin mahal na Diyos sa Biblia. Brother Doming, ikaw ay kumanta na. Sige po. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo,
Maraming salamat, Brother Dome Anturay, na alay o handog na maibibigay ng ating sarili sa Panginoong Diyos, hindi yung mga kayamanan sa lupang ito, Amen. kundi ang mismo ang ating sariling ito. Kaya nga sabi sa 12:1 na living sacrifice, buhay na buhay na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa aming napag-aralan Yes, Lord. na kailangan po namin na sumunod ng iyong mga katugunan, ng iyong mga kautusan. Maging ito health laws at maging ito moral law, yung 10 utos ng Diyos, sapagkat ito ay magdadal sa amin sa eternal, sa walang hanggang kaligtasan. At maraming salamat na nasa Biblia, the last book of the Bible tells us that 22:40 na, blessed are they that do His commandments. Mapapalad ang mga tumutupad ng kanyang kautusan at sila ay may karapatan makapasok sa langit na bayan, doon sa kaharian ay pinaghanda mo po sa bawat isa sa amin. Tulungan ang mga kapatiran namin. Tulungan ang mga nakikinig, lalo na yung nasa balag ng alanganin pa, na sana, Panginoong Diyos, ibigay sa kanila ang iyong banal na Espiritu, bigyan sila ng lakas ng loob, bigyan sila ng pakaunawa, bigyan sila ng kapangyarihan sa pagsunod na iyong kautusan, na kung sila ay may pag-ibig po sa inyo, sigurado na sila po ay tatalima at masaya silang maglilingkod at makakasama niyang iyong tunay na bayan na nakalagay sa 12:17, 14:12 ng Apokalipsis, na sila ay may pananampalataya kay Jesus at tumutupad, sumusunod ng kanyang kautusan. Ang lahat pong ito, amang Diyos, aming pong hinihiling, alang-alang pong lahat sa aming tagapagligtas at Panginoong si Jesus. Amen. Sa pangalan po ng At It Is Written, nasusulat, ang ating pong kapiling ay si Pastor Gerson Campuzano, si Papa Doms, higit sa lahat, si Brother John Eli, at ang ating napaka magsipag at mabinibining Ate Rose. Nagsabi, ang Diyos mapa sa ating lahat nga't magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dahil sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala, ang himpilang ito ay ginawaran ng parangal